Hello, good day to everyone. Today is April 12, 2024. Instructional material for house-to-house evangelism, Santa Lucia and Cutod area. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil meron kaming ganitong sandali upang sama-sama naming pag-aralan ang iyong salita. Hiling namin ang pagtuturo ng banal na Espiritu. Paglilinis sa amin ng kami po ay maging karapat-dapat sa aming pag-aaralan ngayon. At alam namin, Panginoon, sa aming pagtuturo, magiging pagpapala po ang inyong mga salita. Gamitin po ninyo kami at tinihiling po namin, Panginoon, na ang lahat ng aming sasabihin ay makapagbigay luwalhati sa iyo. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari po ninyong i-review ang nakalipas na napag-aralan ninyo last Saturday doon sa chapter 6 ng ating aklat na tinatalakay. At sa pagkakataong ito, tatalakayin po natin yung verses 12 hanggang 49 sana. Ngunit marahil po makakaabot lang tayo doon sa verse 26. At narito po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Sa verse 12, "And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God." Kung meron pong major na gagawin ang ating Panginoong Jesucristo, makikita po ninyo sa mga narratives at ganoon din naman sa mga ebanghelyo, ang Panginoong Jesucristo ay nananalangin. At hindi lang po ilang oras na pananalangin, kundi kagaya ng ating nabasa, ang pananalangin ay ginugol ng Panginoong Jesucristo magdamag. Sa pagpili ng kanyang mga alagad, kinakailangang magpag-ugnayan ng Panginoong Jesucristo sa ating Diyos, sa Diyos Ama. At kinabukasan, makikita po natin sa verse 13, ng kinaumagahan, nandoon po ang Panginoong Jesucristo ay tinawag ang kanyang mga disipulos, yung 12, at kanyang tinawag na mga apostol. Makikita po ninyo na ang pagpili ng Panginoong Jesucristo dito po sa mga alagad. Mapapansin po ninyo ang sinabi ng bersikulo, "And when it was day, he called unto him his disciples, and of them he chose 12, whom also he named apostles." Yung dalawang salita po, called and choose. So, tinawag muna ng Panginoong Jesucristo at pagkatapos ay pinili. So, hindi lahat po ng natatawag ay napipili. Kaya nga makikita natin sa banal na kasulatan, katangi-tangi ang katungkulan nitong mga alagad sa public ministry ng Panginoong Jesucristo at ganun din kung pag-uusapan ang iglesia. Ang Panginoong Jesucristo ay tumawag ng kanyang mga apostol na pinakahaligi ng iglesia. At narito po ang mga pangalan, si Simon na tinawag niyang Pedro, si Andres na kanyang kapatid, si Santiago at Juan, si Felipe at si Bartolome. Sa verse 15, makikita natin si Matias, si Matthew, hindi po si Matias, si Mateo, si Tomas, James the son of Alphaeus, and Simon called Zelotes. And Judas the brother of James, diyan po sa verse 16, and Judas Iscariot, which also was the traitor.
makikita po ninyo na ang mga alagad sa kanilang mga pangalan ay makikita yung kanilang mga katangian. At naniniwala po ako na itong pagpili ng Panginoong Jesucristo, kinakitaan niya ng magagandang mga karakter itong mga 12 at merong role na ginawa yung traidor. Maliban po sa pagiging traidor, siya rin ay treasurer, ingat yaman. Siya yung mahawak ng lalagyan ng salapi. At makikita po ninyo, kahit na si Matthew ay tax collector, nandyan po yung mga mangingisda, meron nga pong dito si Simon the Zealot para pong rebeldian, ngunit na natawag siya bilang mga disipulo at mga apostol. Meron silang natatanging katungkulan doon sa ministeryo, public ministry ng Panginoong Jesucristo. Si Dr. Lucas po, ang kanyang ginamit na salita, and also Judas Iscariot, which also was the traitor. Traitor po ang tawag ni Dr. Lucas kay Judas Iscariot. Makikita po ninyo na nang ang Panginoong Jesucristo ay magdamag na nanalangin, pagdating ng umaga, pinili niya itong mga 12 apostol at pagkatapos nagsimula na po siyang mangaral. Sa verse 17 po ng chapter 6, makikita natin na siya ay nakatayo doon sa lugar na patag kasama ng kanyang mga disipulo. At ganun din, yung napakaraming mga tao na nanggaling sa Judea, sa Jerusalem, doon sa baybayin ng Tyre at Sidon. At naroon po sila, ang sabi ng verse 17, sila ay pumunta doon, tumungo roon upang makinig at upang gumaling sa anumang karamdaman meron sila. Mapapansin po ninyo, itong mga pumunta sa Panginoong Jesucristo ay willing na makinig. At ang Panginoong Jesucristo ay nangaral nga po. Mapapansin ninyo na hindi lang po yung may karamdaman, kundi yung mga tao na binabagabag ng maruming espiritu at sila'y gumaling. Meron pong nag-uugnay na ang karamdaman ay gawa ng mga masasamang espiritu. Ngunit mapapansin po ninyo na sa talatang yan bilang doktor, iniwalay ni Lucas ang mga nagnanasang gumaling. Meron silang physical na karamdaman at meron din namang nandoon na binabagabag ng masamang espiritu at sila'y pinagaling din naman ng Panginoong Jesucristo. Pwede po ninyong i-discuss doon sa inyong Bible study group kung ano ang nauunawa nila patungkol sa maruming espiritu. Bakit ba ito'y binabagabag ang tao? So magbibigay po sila ng halimbawa noong mga na nalalaman nila na maruming espiritu. At kinakailangan pong yan ay magkaroon ng kagalingan. Yun pong espiritu ng pag-inom ng alak, paninigarilyo. Yung tao po kasi kahit na pipilitin niyang iwasan ito, bumabalik at bumabalik. Para bang walang kapangyarihan ng tao, parang yung bisyong yun ay kanilang maalis. Yan po espiritong umaalipin. Maliban na lamang po kung ang tao ay magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoong Jesucristo, magkakaroon siya ng kapangyarihan para itong pagbabagabag noong maruming espiritu ay matigil na sa isang tao. So marami pa pong mga maruruming espiritu na maaaring mabanggit nila, espiritu ng chismis, espiritu po ng kakuriputan, yung ayaw magbigay pero utang ng utang, at marami pang mga espiritu na nandyan sa mga tao. Yung pagiging hot-tempered,
madaling magalit, ay kinakailangang makontrol yan. Marami pong mga tao magagalitin, lalo na ngayong mainit ang panahon, madali silang magalit. At yan po'y doon sa kapaligiran, ano? Pero kadalasan yung taong puno ng galit, merong klaseng espiritu na nagkokontrol sa kanya. Kaya nga dapat pong magkaroon siya ng kagalingan. At ang sabi po ng verse 18, "And they that were vexed with unclean spirits, and they were healed." Sila rin po ay napagaling, napalaya doon sa marong espiritu na nandyan. Marami pong alipin doon sa mga masamang espiritu at kukulangin po tayo kung bibigyan natin ng panahon yung marami pang mga ganyang mga klaseng espiritu. At sa inyo pong Bible study group ay pwede nating i-discuss kung anong klase yan. Yung pagsugal, pag-inom ng alak at marami pang mga klaseng espiritu na pwedeng bumagabag. Maliban pa po, doon sa ibang klase na mataas na level ng espiritu kagaya ng panggagamot, kagaya po ng pagkatawas, kagaya po ng maraming involvement doon sa occultism, yan po'y kayang bigyan ng pananagumpay ng Panginoong Jesucristo. Sa verse 19, makikita po natin, "And the whole multitude sought to touch him, for there went virtue out of him, and healed them all." Mapapansin po ninyo, ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pagmiministeryo, hindi lang siya pumipili ng yung may pananampalataya. Ang binanggit po ng talatang 19, "and healed them all." Lahat sila ay kanyang pinagaling. So marami pong mga so-called healers ngayong kapanahunan ito. Pero mga preachers pa rin na nagsasabing meron silang gift of healing. Pero pipili lang po sila, mga ilan-ilang lang, dahil yun lang daw ang may pananampalataya. Ang Panginoong Jesucristo, yung mga nanggaling sa Judea, sa Jerusalem, sa baybayin ng Tyre at Sidon, ay pinagaling niya dahil merong lumalabas sa kanyang goodness, virtues, na nais nilang hawakan ng Panginoon at sila'y nakakaramdam ng kagalingan. Ganyan po ang kapangyarihan ng Panginoon. At hindi lang pisikal, ang pwedeng hawakan ng Panginoong Jesucristo sa isang spiritual na kaparaanan, pwede niyang hawakan ang ating buhay. At kapag tayo yumakap sa Panginoon, kapag tayo'y lumapit sa Panginoon, itong mga ating nararamdamang karamdamang ito ay papawiin ng Panginoong Jesucristo. Yung pag-aalala, takot, at ganoon din mga pangamba sa hinaharap ay pwedeng bigyan tayo ng pag-asa ng Panginoong Jesucristo. At sa kanyang pangangaral, mapapansin po ninyo, idadagdag ko lang, iba po yung Matthew chapter 5 hanggang 8 na tinatawag na Beatitudes. Ang Panginoong Jesucristo at ang mga alagad ay nandoon po sa bundok. Gayong itong ating pinapag-aralan ng kausapin ng Panginoon ng mga alagad at nandoon yung multitude, nandoon po sila sa plain, patag na dako. Kaya nga makikita ninyo magkaiba yung account ni Matthew at itong account ni Luke. Merong pagkakaiba. At atin pong tignan yung mga pagkakaiba at nais ko po nabigyan natin ng diin yung verses 20 hanggang 23. Makikita po natin yan. No? Ang sabi po ng verse 20, "And he lifted up his eyes on his disciples and said," ang kinakausap ng Panginoong Jesucristo ay yung disipulo. Marahil hindi lamang yung mga apostol, kundi mga disipulo. Hindi lang po kasi 12.
yung disipulo ng Panginoon. Mayroon nga siyang sinend out na 72 para sila ay magministeryo. Pero dito po, ang kausap niya ay mga disipulo. O nung umagang yon, kausap niya, nangangaral siya, at naririto po yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. And he lifted up his eyes on his disciples and said, "Blessed ye poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are ye that hunger now, for you shall be filled. Blessed are you that weep now, for you shall laugh." Pansinin po ninyo yung mga sinasabi niyang blessed. Pinagpala yung mahirap ngayon dahil sa Kanya, ang kaharian ng Diyos. Pinagpala yung ngayon ay gutom, nagugutom, at siya'y mapupuno. Mapapalad yung ngayon ay umiiyak, sila ay tatawa. No? Pansinin po ninyo ang mga nakasulat, yung mahirap, nagugutom, umiiyak sa verse 21. At ang blessing po ng naririto ay yung sinabi ng Panginoon. Yung mahihirap ay kanila ang kaharian ng Diyos. Sa passage po sa Bible, mahirap daw pumasok ang mayaman sa kaharian ng Diyos kaysa sa isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom. Mas madali pang pumasok yung kamelyo sa butas ng karayom. Makikita po ninyo, ang yaman ay may nagagawa sa buhay ng isang individual. Ano po? Ang panukat ng sanglibutan sa yaman ay yung kanilang tinatangkilik. Ang panukat ng sanglibutan sa pagiging mayaman ay yung maraming tinatangkilik. Ang panukat ng sanglibutan sa yaman ay doon sa kaganda, bago, at ganun din naman modernong kagamitan na nasa isang individual. Mapapansin po ninyo, material na mga bagay ang iniisip ng tao. Pero ano po kaya ang klaseng kahirapan ang sinasabi ng banal na kasulatan? Pero kung tayo po'y magmamatsyag at sa inyo na nag-i-evangelize, mas madali pong kumatok at kausapin yung mga bahay na hindi mayaman. Yan po yung experience natin. Mas tatanggapin ng isang mahirap yung pangangaral sa Ebanghelyo. Gayong yung mga mayayaman, kinakailangan mag-set ka muna ng appointment o kaya naman kumatok ka ng matagal at lalabas yung katulong, hindi mo makakausap yung mayaman kasi napakahirap para sa kanila na magpapasok ng hindi kilalang tao. At kaya nga po mahirap. Ang sinabi ng banal na kasulatan, dahil doon sa mahihirap, sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kung meron po tayong ganitong spiritual na kalagayan na tayo'y nagkukulang, malayo tayo sa Diyos, tayo naghihirap, kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Makikita po ninyo, ito yung kahirapan na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga po, mapalad daw yung mahirap. Yung verse 21, yung, siyempre, mahirap ka, magugutom ka. Ang sabi dito, siya'y mapupuno o siya'y makakakain. Siya ay mabubusog. Makikita po ninyo na yung mga nahihirapan sa paghanap ng pagkain dahil sa kahirapan ay kung minsan nakakagawa ng hindi wasto para lang yung kanilang
nararamdamang hunger ay kanilang mahibsan. No? Kung nagugutom ka, marahil ay sira ang iyong disposisyon. Makakagawa ka ng hindi tama. Kaya nga po, makikita ninyo dito na ang sinabi ng Biblia, mapalad yung mga nagugutom ngayon at sila'y mapupuno. Dahil po ang mga eksperto ay nagtuturo na kahit yung tao ay hindi kumain ng mga ilang araw basta't may tubig ay mabubuhay. Actually, lahat po tayo nagpa-fasting kasi ang naimulat sa atin dapat tayong kumain ng 3 beses sa loob ng maghapon. No? Ngunit ang katawan po ay kinakailangan yung pagkain para siya lumakas, para siya makagawa. Ano? At pagkatapos ay kailangan yung fasting. Sa maraming pagkakataon, meron po tayong ipinapasok sa ating labi na kung minsan ay sobra na. Ito'y hindi nagagamit ng katawan kaya ito'y naiimbak, naiipon at yun ay nagdudulot kung minsan ng karamdaman. Kaya nga yung taong nag-iingat sa kanyang kinakain ay napapagpala ng kalusugan. Hindi tumataas yung kanyang blood sugar, hindi tumataas yung kanyang blood pressure, at ganun din naman yung pangangatawan niya ay kaya niyan dalhin. No, kaya nga po, ang sabi dito mapapalad yung nagugutom. Ano pong tawag natin sa unang pagkain sa umaga sa English? Di po ba breakfast? Dahil sa buong gabi, kinakailangan hindi ka kumain. Ang katawan po natin ay merong internal doctor na siyang kukuha ng mga gamot galing doon sa pagkain na kinain natin. At ito ang magsusupply ng nutrients sa katawan. Pero kadalasan po, sobra, hindi nagagamit yung napakaraming porsyon noong masustansyang ipinasok natin sa ating labi. So, mapalad daw yung nagugutom at sila ay mapupuno. Oo nga po, mas maganda yung ngayon nagugutom ka, darating ang panahon, ikaw naman ang mapupuno. Di po ba? Makikita ninyo ang sinabi ng banal na kasulatan. At yung mga umiiyak, mapalad ang mga umiiyak ngayon at sila ay tatawa. Meron pong kaugnayan ito sa hapdi, hirap na buhay na pwedeng pagdaanan ng isang individual. Yun pong lumaki doon sa Kalayawan, yung lumaki doon sa walang ginagawa kundi nag-uutos lang sa katulong, hindi marunong magtrabaho sa bahay. Ang nangyayari po kapag sila ay nagkaroon na ng kanya-kanyang pamilya o hindi magiging mayaman ang kanyang mapapangasawa, yung kanyang dating ginagawa ay hindi na niya magagawa. Iiyak siya dahil siya yung maglalaba, siya yung maglilinis, siya yung gagawa ng trabahong bahay. So, pero kung nasanayan mo na, una pa, na ikay magpagod, ikaw ay merong ginagawa sa loob ng tahanan, darating ang panahon, ikay uunlad, at yung mga gawaing bahay na yan, magiging madali na lang para sa iyo. So ang sabi diyan, mapalad ang mga umiiyak ngayon. At darating ang panahon, sila ay tatawa na. May mga pagkakataon sa ating buhay na mahirap at talagang ang luha natin ay papatak dahil sa hirap na ating nararanasan. Sa kabila nitong Diyos na merong planong napakabuti sa buhay natin, darating ang panahon, yung mahirap na yon ay tatawanan na lang natin dahil sa goodness ng Diyos na tumulong sa atin. Yung verse 22 pababa, ang mapapalad
ay nabanggit po dito. Mapalad, blessed are ye when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil for the Son of Man's sake. Mapalad po yung isang tao na ngayon ay kinasusuklaman dahil doon sa relasyon niya sa Panginoong Jesucristo. Yung hinihiwalay siya sa kanyang mga kasama dahil nga po sa kanyang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Yung pinagbibintangan ka na, sinasabihan ka na ng masama at ano-ano ang tawag sa iyo. Mapalad daw yung taong ganon, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, dahil ito ay para sa kanya. Verse 23, ito po yung blessing, rejoice ye in that day, and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven. For in like manners did their fathers unto the prophet. Mapapansin po ninyo, ang reward na sinasabi ng Panginoon ay hindi lang dito sa lupa. No? Ito'y makalangit na gantimpala. Dakilang gantimpala ang sabi po ng Biblia. Dahil kapag natutuya ka na, kapag inihiwalay ka na, tinatanggihan ka na, at kapag ano-ano ang tawag sa iyo, iba't iba ang tawag sa iyo, dahil kay Kristo, mag-rejoice ka na. No? Dahil ganun daw ang ginawa nila sa mga propeta. Dahil ang Panginoon ay pinili po natin, no? Yung walang pagkakilala sa Diyos, lilibakin po tayo. Ihiwalay tayo. Pagsasabihan tayo ng hindi maganda. At kapag naranasan natin yon, magalak daw po tayo. Dahil sa araw na yon, tayo ang tatalon sa tuwa. Dahil inihanda ng Panginoon sa langit. Ang sabi niya, yung masasama, ginawa yan sa mga propeta. Yung mga masasama, ginawa yan doon sa mga matutuwid. Kaya nga, dapat po tayong mag-rejoice. Yung warning naman po na makikita natin dito sa 24 hanggang 26, babala po ito sa mga mayayaman. But woe unto you that are rich, for you have received your consolation. Ito po yung sinabi ng Biblia, no? Yung mayayaman, yung kanilang yaman ay parang konsolasyon. Ano? Yun ang gagamitin po nating transliteration. Ano? Parang yung dati kang malungkot pero ngayon merong lumapit sa iyo at yung kanyang kamay ay hinawak sa iyong balikat o kaya naman umiyak na kasama mo, na-console ka. Parang guminhawa ang iyong pakiramdam dahil doon sa kanyang ginawa. Maginhawa ang pamumuhay ng mga mayayaman ngayon. Pero yung mayaman parang nag-iipon ng sumpa para sa darating na panahon kung hindi niya kilala ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ng verse 25, woe unto you that are full now, for you shall hunger. Woe unto you that laugh now, for you shall mourn and weep. Woe unto you, when all men shall speak well of you, for so did their fathers to the false prophets. Makikita po ninyo yung kabaligtaran ng ating nakita kanina. Yung mga ngayon ay nabubusog, darating ang pagkakataon, sila ay ang magugutom. Sila na tumatawa ngayon, darating ang panahon, sila ay iiyak. Sila ang mananangis, sila ang iiyak. At doon sa mga nagsasabi ng mabuti, doon sa mga nagtutuya sa inyo, ang sabi ng Biblia, yun din naman ang ginawa nila. Doon sa mga totoong propeta, ang pagsasabi nila ng mabuti at maganda doon ginagawa sa mga palsong propeta. Kaya nga po, kapag tayo'y napipintasan na dahil tayo'y nag-aaral sa Biblia, itinutuwid po natin ang ating buhay dahil sa
relasyon natin sa Panginoong Jesucristo, tatawanan po tayo. Ihiwalay tayo. Pagsasabihan po tayo ng masasakit kung minsan. Pero magalak po tayo dahil merong gantimpalang naghihintay sa atin sa kalangitan. Nawa po sa ating pag-aaral ay nakakuha po tayo ng pagpapala galing sa salita ng Diyos. Akin pong inaisahan na sa araw ng bukas sa inyong pagtuturo, ang banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng kaalaman. Tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila, nagpapasalamat po kami dahil sa inyong katapatan sa pagtuturo po ng aking mga kapatid sa katotohanan ng iyong salita. Bigyan po ninyong bawat isa ng kapangyarihan at sa aming pagsasalita, nawa Panginoon, sa may eksperyensya sa patutuo at sa mismong buhay namin, mababanaag ng aming tinuturuan ang aming relasyon sa aming Panginoon Jesucristo. Lord, mahal po namin itong mga kaluluwa at ang aming dalangin, yung mga salita naming napag-aralan ngayon ay magdudulot sa kanila ng pagpapala. Ito pong lahat ay hiling namin, samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po ang ating pag-aaral sa aklat ng Lucas sa chapter 6 verses 12 to 26 muna. Next Saturday ay pagpapatuloy po natin ang pag-aaral. Ito po yung instructional material para sa ating house-to-house evangelism. Ito pong muli ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Ray Paras na nagsasabing, O Panginoon, bumalik na po kayong mabilis.